Malakas ang ulan ng gabing iyon. Sunod-sunod ang patak sa bubong na yero. At paminsan-minsan, lumiliwanag ang buong bahay sa bawat kidlat. Sa loob, hindi lang ang panahon ang magulo, pati ang damdamin ng mag-asawang sina Mario at Lina. Pagod na ako sa trabaho araw-araw. Sigaw ni Mario habang nakatayo sa gitna ng sala. Ikaw, nasa bahay ka lang. Napahinto si Lina. Masakit ang mga salitang iyon. Nasa bahay lang? Sagot niya, nanginginig ang boses. Subukan mong gawin ang ginagawa ko kahit isang araw. Tumahimik sandali ang paligid. Pero hindi dahil tapos na ang away, kundi dahil pareho na silang nasaktan. Walang gustong magpakumbaba. Walang gustong umintindi. Sa huli, pareho silang pumasok sa kwarto nang hindi nagpapansinan. Humiga sila, magkatalikod. Habang patuloy ang ulan, dahan-dahan silang pumikit. Sa tahimik na sandali, sabay silang bumulong, halos hindi marinig. Sana maranasan niya ang ginagawa ko, sabi ni Mario. Sana maranasan niya ang buhay ko, sagot ni Lina. Biglang kumulog ng malakas. Isang kidlat ang dumaan sa langit. At sa gabing yun, may magbabago sa kanilang dalawa. Nagising si Mario sa maagang liwanag ng umaga. Mabigat ang pakiramdam ng katawan niya. Iba, parang hindi kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata. Napansin niya ang mahahabang buhok na nakalatag sa unan. Bigla siyang napaupo. Nanlamig siya. Hindi ito ang katawan niya. Napatingin siya sa kamay, mas maliit, mas maputi. Sa salamin sa gilid ng kama, nakita niya ang refleksyon. Si Lina. Napahawak siya sa ulo. Ano to? Sa kabilang gilid ng kama, may gumalaw. Nagising si Lina, ngunit sa katawan ni Mario, napatingin sila sa isa't isa, tahimik, nagulat, hindi makapagsalita. Mario? Tanong ni Lina, hawak ang sariling mukha, ngunit boses ni Mario ang lumabas. Lina? Sagot ni Mario, pero boses ni Lina ang narinig niya. Pareho silang napaatras, mabilis ang tibok ng puso. Hindi ito biro, hindi ito panaginip. Ito ay totoo. At sa sandaling iyon, sabay nilang naalala ang kanilang panalangin kagabi. Tahimik silang nagkatinginan. Walang gustong magsalita. Pero pareho nilang alam, may nangyari na hindi nila maipapaliwanag at kailangan nilang harapin ito. Hindi pa rin makapaniwala sina Mario at Lina. Ngunit kahit gaano ito kakaiba, kailangan pa ring magpatuloy ang araw. May trabaho si Mario. May bahay na aasikasuhin si Lina. Ngayon, baligtad na. Si Mario, nasa katawan ni Lina, ay naiwan sa bahay kasama ang mga bata. Si Lina naman, nasa katawan ni Mario, ay kailangang pumasok sa trabaho. Bago umalis, nagkatinginan sila. Parehong kinakabahan. Anong gagawin ko doon? Tanong ni Lina. Hindi ko rin alam kung paano gawin lahat ng ginagawa mo dito, sagot ni Mario. Wala silang magagawa. Kailangan nilang subukan. Pagkaalis ni Lina, naiwan si Mario sa bahay. Ilang minuto pa lang nagkakagulo na ang mga bata. May umiiyak, may naghahanap ng pagkain. Sinubukan niyang magluto. Nasunog ang unang niluto. Napabuntong hininga siya. Samantala, si Lina ay nakaupo sa opisina. Tahimik, hindi makagalaw. Tumunog ang telepono, may utos ang boss. Hindi niya alam ang gagawin. Unti-unting bumigat ang pakiramdam niya. Sa unang araw pa lang, pareho na nilang nararamdaman, hindi pala madali ang buhay ng isa't isa. Pagsapit ng ikalawang araw, hindi pa rin nawawala ang pagod. Si Mario, sa katawan ni Lina, ay maagang nagising. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. May ihahanda para sa mga bata. May lilinisin. May aasikasuhin. Akala niya, kaya na niya ngayon. Pero hindi pa rin. Habang sinusubukan niyang pakainin ang bunso, tumapon ng gatas. Sa kusina, may nakababad na hugasin. Sa sala, magulo ang laruan at walang kahit isang sandali ng pahinga. Napaupo siya sandali. Ganito ba araw-araw? Bulong niya. Samantala, si Lina ay nasa trabaho. Mas maaga siyang dumating. Akala niya, magiging mas maayos. Pero mas mabigat pala. Tinawag siya ng boss. May pagkakamali sa report,
Hindi niya alam kung paano ayusin. Napagalitan siya sa harap ng iba. Tahimik lang siyang tumango. Pinigilan ng sarili. Hindi siya pwedeng sumagot. Hindi siya pwedeng magkamali ulit. Pagbalik niya sa upuan, napahawak siya sa dibdib. Ganito pala, kabigat. Sa ikalawang araw pa lang, unti-unti nang nababasag ang kanilang dating paniniwala. Pagsapit ng ikatlo at ikaapat na araw, hindi na lang pagod ang nararamdaman nila kundi pag-unawa. Si Mario, sa katawan ni Lina, ay hindi na nagrereklamo. Tahimik na lang siyang gumagalaw. Maaga gumigising, nagluluto, naglilinis, nag-aalaga. Napansin niya, walang katapusan ng gawain. Kahit matapos ang isa, may kasunod agad. At kahit pagod na pagod ka na, kailangan mo pa ring magpatuloy. Isang hapon, habang pinapatulog niya ang bata, napahawak siya sa ulo. Hindi ko ito nakita dati, bulong niya. Samantala, si Lina ay unti-unti nang natututo sa trabaho, ngunit hindi pa rin nawawala ang pressure. May araw na maayos, may araw na mali, may araw na kailangan niyang umumiti kahit pagod na siya. Hindi madaling pakisamahan ng boss nila, at may araw na kailangan niyang lunukin ang pride para lang manatili sa trabaho. Habang pauwi siya isang gabi, napahinto siya. Tahimik siyang napatingin sa langit. Ganito pala araw-araw ang dinadala niya. Sa mga araw na iyon, hindi lang nila naramdaman ang hirap ng isa't isa. Naintindihan nila ito. Pagsapit ng ikalima at ika-anim na araw, mas lalong lumalim ang kanilang pag-unawa. Si Mario, sa katawan ni Lina, ay hindi na lang pagod, napagod na rin ang damdamin. Isang umaga, habang sabay-sabay umiiyak ang mga bata at nagkakagulo ang bahay, napahinto siya. Sandali siyang tumingin sa paligid. Magulo, maingay, walang pahinga. At sa gitna nito, napaupo siya at napahawak sa mukha. Paano niya ito nagagawa araw-araw nang hindi sumusuko? Doon niya unang naramdaman ang bigat, hindi lang ng gawain, kundi ng responsibilidad. Samantala, si Lina ay nasa trabaho. Isang malaking problema ang ibinigay sa kanya. May deadline, may pressure, may galit na boss. At kahit hindi niya kasalanan ng lahat, siya ang kailangang umayos. Pinili niyang manahimik. Pinili niyang magtiis. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Habang pauwi siya, pagod, napaluha siya. Hindi ko alam na ganito pala kahirap. Sa mga sandaling iyon, pareho nilang nakita ang katotohanan. Hindi pala madali ang buhay ng isa't isa. At hindi ito dapat minamaliit. Pagsapit ng ikapitong araw, pareho na silang tahimik. Wala nang reklamo, wala nang sumbatan. Sa halip, may mabigat ngunit malinaw na pag-unawa sa pagitan nila. Kinagabihan, muling bumuhos ang ulan. Parang paalala ng gabing nagbago ang lahat. Tahimik silang nakahiga, magkatabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila magkatalikod. Dahan-dahang pumikit si Mario. Ganoon din si Lina. Walang salita, ngunit pareho silang may isang hiling. Sana, makabalik na kami sa dati. Kinabukasan, nagising si Mario. Napatingin siya sa kamay niya. Sa wakas, sarili na niyang katawan. Napaupo siya agad. Sa kabilang gilid, nagising si Lina. Nagkatinginan sila, tahimik. Ngunit may kakaibang pakiramdam. Hindi natakot, hindi nagulat, kundi pagpapasalamat. Walang paliwanag kung paano nangyari. Ngunit alam nila, tapos na ang aral. At hindi na sila katulad ng dati. Sa simpleng pagtingin, naintindihan nila ang isa't isa ng higit pa kaysa dati. Mula nang mangyari ang kakaibang linggong iyon, unti-unting nagbago ang lahat sa kanilang tahanan. Si Mario, na dati diretso lang umuuwi at nagpapahinga, ngayon ay kusa ng tumutulong, naglalaba, nagluluto, nag-aalaga ng mga bata kapag kaya niya. Hindi na niya sinasabing, madali lang ang gawaing bahay. Sa halip, madalas na niyang sabihin, salamat sa lahat ng ginagawa mo. At hindi lang iyon salita, ramdam na ramdam ni Lina ang kanyang pagbabago. Si Lina naman, mas naging maunawain. Kapag umuwi si Mario na pagod, hindi na siya agad nagrereklamo. Mas madalas na siyang magtanong,
kumusta ang araw mo? At sa simpleng salamat at ingat ka, gumagaan ang pakiramdam ni Mario. Hindi na sila nagbibilangan ng pagod. Hindi na sila nagtatalo kung sino ang mas nahihirapan. Sa halip, nagtutulungan sila. Mas nakikinig, mas umuunawa, at sa gitna ng mga simpleng araw, mas naging matatag ang kanilang pagsasama. Dahil natutunan nila ang isang mahalagang bagay, ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagbibigay, kundi sa pag-unawa sa pinagdadaanan ng isa't isa. Minsan, hindi natin nakikita ang bigat ng dinadala ng iba hanggat hindi natin nararanasan ang kanilang pinagdadaanan. Matutong umunawa, magpasalamat at pahalagahan ang sakripisyo ng isa't isa. Dahil ang simpleng pagkilala at pagpapahalaga ay kayang magpatibay ng pagmamahalan. Sa huli, ang tunay na relasyon ay hindi nasusukat sa kung sino ang mas naghihirap, kundi sa kung paano kayo nagtutulungan at nagmamahalan. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.